Toronto Raptors sumugal kay Ingram, binigyan ng malaking kontrata habang injury. Alex Len pipirma na sana sa Pacers, ngunit madali lang ang desisyon ng ang Lakers ang tumawag. At Adam Silver nakita ang halaga ni Curry hindi lang sa NBA. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si Brandon Ingram ay mananatili sa Toronto Raptors sa mga darating na taon. Nakipagkasundo si Ingram sa isang 3 taong $120 million extension contract with Raptors. Nitong Miyerkules, ayon kay Shams Charania ng ESPN, kasama sa kontrata ang isang player option para sa 2027 to 28 season na pumipigil kay Ingram na maging malayang ahente ngayong tag-init. Na-trade si Ingram sa Raptors bago ang trade deadline kapalit ni na Bruce Brown, Kelly Olynyk at 2 future draft picks. Hindi pa nakakapaglaro si Ingram mula noong December 7th nang matamo niya ang isang sprained ankle sa laban kontra Oklahoma City Thunder. Ito ang pinakabagong injury para sa 27 taong gulang na manlalaro, ngunit hindi inaasahang matagal pa siyang mawawala. Hindi pa tiyak kung kailan siya magde-debut para sa Raptors. Sa loob ng kanyang 9 na taong karera, madalas siyang magkaroon ng injury at isang beses pa lang siyang nakapaglaro ng higit sa 70 laro sa isang season na may average na 57 laro sa loob ng 7 season bago ito. Sa 18 laro kasama ang Pelicans ngayong season, may average si Ingram with 22.2 points, 5.6 rebounds at 5.2 assists. Siya ang pangalawang nangungunang scorer ng koponan sa likod lamang ni Zion Williamson bago siya na-trade. Ang Pelicans ay may 12-41 record at nahihirapan ngayong season. Umalis si Ingram sa New Orleans na may average na 20 puntos sa 6 na magkakaibang season, katumbas ng record ni Anthony Davis para sa pinakamaraming ganitong season sa kasaysayan ng prangkisa. Isa rin siya sa 6 na manlalaro sa NBA na may average na hindi bababa sa 20 puntos, 5 rebounds at 5 assists sa bawat isa sa huling 4 na season. Kapag nasa kondisyon, inaasahang makakatulong si Ingram sa scoring ng Raptors at makakasama sina Scottie Barnes at RJ Barrett bilang pangunahing mga bituin ng koponan. May 16-37 record ang Raptors papasok sa laban nila kontra Philadelphia Sixers ngayong Miyerkules at mukhang patungo sila sa isa pang season na hindi makakapasok sa playoffs sa ikatlong sunod na taon. Kakailanganin ng Raptors ng isang malaking hakbang sa natitirang bahagi ng season upang maiwasan ito at kailangang gumanap ng malaking papel si Ingram. Gayunpaman, malinaw na naniniwala ang Raptors na makakatulong si Ingram sa kanilang kasalukuyang core upang maibalik sila sa playoff contention sa Eastern Conference. Sa sumunod na balita naman, na anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Tama lang ba ang ginawang sugal ng Raptors? Sa sumunod na balita naman, ang Los Angeles Lakers ay nag-anunsyo na kanilang pinirmahan ang sentro na si Alex Len. Kaugnay nito, tinanggal ng koponan si forward o center na si Christian Wood. Inaasahang magsusuot si Len ng number 27 for Lakers. Ayon sa Lakers, si Len, 7 feet 0 inches, 250 pounds, ay huling naglaro para sa Sacramento Kings ngayong season, kung saan lumahok siya sa 36 na laro. 3 bilang starter at may average na 1.4 points and 1.8 rebounds in 7.2 minutes. Ang 31 taong gulang na manlalaro ay nakapaglaro na sa 680 laro sa NBA, 240 starters in 12 seasons, kasama ang Sacramento, Washington, Toronto, Atlanta at Phoenix. Nakapagtala na siya ng double figures sa puntos ng 178 beses sa kanyang karera at may 105 laro kung saan umabot sa double digits ang kanyang rebounds. Ang tubong Ukraine na si Len ay naglaro ng 2 season sa kolehiyo para sa University of Maryland noong 2011 to 13. Bilang sophomore, lumahok siya sa 38 laro at may average na 11.9 points, 7.8 rebounds, 1 assist and 2.1 blocks in 26.4 minutes. Si Len ay na-trade sa Washington Wizards sa trade deadline at kalaunan ay tinanggal sa team. Una siyang inaasahang pipirma sa Indiana Pacers, ngunit nang lumabas ang oportunidad na makasama ang Lakers, hindi niya ito pinalampas. Bukod sa pagiging isa sa mga koponang may tsansa na magkampiyon, kulang din ang Lakers sa frontcourt matapos mabawi ang trade para kay Mark Williams. Ibig sabihin, may bakanting minuto para kay Len na inaasahang makikipagkompetensya kay Jackson Hayes para sa playing time bilang sentro. Dahil sa pagpasok ni Len sa team, kinailangan nilang bitawan si Wood.
na hindi pa nakakapaglaro para sa Purple and Gold ngayong season dahil sa injury sa tuhod. Si Wood ay orihinal na pumirma sa Lakers noong September 6, 2023 at lumahok sa 50 regular season games sa 2023-24 season. Meron siyang average na 6.9 points, 5.1 rebounds at 1 assist in just 17.4 minutes. Sentro ng Lakers na si Jackson Hayes, nasiyahan sa paglalaro kasama sina LeBron James at Luka Doncic. Isang magandang hakbang sa karera ni Alex Len ang paglalaro para sa Lakers dahil makakasama niya sina LeBron James at Luka Doncic sa natitirang bahagi ng season. Dalawang superstar na kayang bigyan siya ng magagandang scoring opportunities. Ganito rin ang nangyari kay Jackson Hayes noong Martes ng araw sa debut ni Doncic at ibinahagi niya kung gaano siya nasiyahan sa paglalaro kasama ang dalawang stars. Napakasaya ngayong gabi, sabi ni Hayes matapos ang panalo. Grabe, si Bron may ilang alley-oops, si Luka may ilang alley-oops din. Ibig sabihin, sobrang saya lang. Para bang ang paraan ng paglalaro namin o ng buong koponan ay talagang umiikot ang bola at pakiramdam ko ito ang tinatawag na masayang basketball. Lahat nakakakuha ng pagkakataong hawakan ng bola, lahat nakakashoot. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa panibagong Lakers para sa natitirang bahagi ng season? Sa ibang balita naman, ang star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay hindi lamang isa sa pinakamalalaking pangalan sa NBA dahil sa kanyang talento, kundi isa rin siya sa pinakamakapangyarihang manlalaro sa liga. Marami nang nagawa si Curry para sa NBA, ngunit kinikilala rin siya ng commissioner na si Adam Silver para sa kanyang mga naging kontribusyon sa women's basketball. Kamakailan pinuri ni NBA Commissioner Adam Silver si Stephen Curry sa kanyang mga pagsisikap sa mundo ng women's basketball at tinawag niya si Curry na isang pangarap ng isang commissioner. Si Steph ay isang pangarap ng isang commissioner. Pinapadali niya ang aking trabaho, sinabi ni Silver ayon sa isang post mula sa KNBR. Naglalaro siya ng may tunay na kasiyahan at napaka-relatable niya bilang isang manlalaro. Sa totoo lang, sa tingin ko ang paglago na nakikita natin sa girls at women's basketball ay direktang konektado kay Steph. Sa palagay ko, si Steph ang responsable sa isang malaking pagtaas ng paglago at partisipasyon sa buong mundo. Malaking tulong din si Curry kamakailan nang lumapit siya kay Silver dala ang ilang ideya tungkol sa NBA All-Star Game. Bumisita si Curry sa opisina ng NBA noong summer upang magbahagi ng kanyang mga pananaw at nagkaroon siya ng malaking impluensya sa mga bagong pagbabago. Sa tingin ko alam natin na kailangan nating makipagtulungan sa mga manlalaro tungkol sa All-Star Game, sabi ni Silver ayon sa isang artikulo mula sa NBC. Nauunawaan namin na hindi mo maaring ibalik ang oras. Ang All-Star ay nabago na sa bawat pangunahing liga ng sports sa puntong ito. At gusto kong samantalahin ang pagkakataong dumaan si Steph upang tanungin ano ang format na gusto mong makita na sa tingin mo ay magugustuhan din ng ibang All-Star players upang lumikha ng mas nakakaaliw at mas kompetitibong laro para sa mga tagahanga. Nagkaroon ng pagkakataon si Curry na ipahayag ang kanyang mga ideya sa liga at ngayon ay magmumukhang iba ang All-Star dahil dito. Pinapadali ni Curry ang mga bagay para kay Silver. At sinabi niya mula sa kanyang pananaw na marahil ay gawing mas maikli ang laro. Hatiin ito sa maraming bahagi. At sa tingin niya ay tiyak na magiging interesante ito para sa kanya at sa ibang mga manlalaro din, patuloy ni Silver. Kaya kinausap namin si Steph, kinausap namin ang maraming iba pang perennial All-Stars at direktang nakipagtulungan kay Andre Iguodala sa Players Association upang makabuo ng isang format na umaasa akong magiging epektibo. Madaling makita kung bakit may mataas na papuri si Adam Silver para kay Stephen Curry. Isa siyang mahusay na huwaran para sa mga tagahanga ng NBA at tinutulungan din niyang gawing mas madali ang trabaho ni Silver.